Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa Pinas News Review at eto nga mga kababayan, nagkagulo na. Nako, grabe to. Nagkalaglagan na. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. So mga kababayan, bago po natin i-play yung ating main video, eto pasadahan po muna natin itong mga balita, no? Patungkol po kay former Speaker Martin Romualdez, no? Unahin na po natin itong sa Luzon News Media. Sabi po dito mga kababayan, no, ni Senator Jevy Ejercito, everybody has to be heard. Yung side nila. That's why I'm hoping that yung sinasabi na binabanggit, no, na si Speaker Romualdez would appear para marinig din natin yung side niya. Due process lang tayo naman. We want to hear both sides. Ayan mga kababayan, palakpakan po natin. Oo nga no. Kasi ito simula po, hindi lang ngayon hindi lang po sa mga hearing ngayon, no, maging sa mga hearing ng mga last Congress, no? Kapag may nababanggit pong pangalan, agad-agad pong sinasabi na okay, ipapatawag po natin ang mga personalidad na ito dahil sila po ay nababanggit dito po sa ating investigasyon, no? Pero ngayon po mga kababayan, no, mukhang nagbago ang ihip ng hangin. Ilang beses na pong nabanggit itong si former Speaker Martin Romualdez, pero hanggang ngayon ayaw pa rin, okay, umattend sa mga imbitasyon sa kanya patungkol po dito sa investigasyon ng flood control scandal, no? Pumunta nga siya sa ICI, no? Pero hindi rin naman natin napanood kung anong pinag-usapan nila. Baka nga natulog lang ito doon, 'di ba? Wala tayong alam no? We will be just speculating, no? Kasi yung ICI hindi naman pinakita kung anong pinag-usapan, anong pag-iimbestiga ang kanilang ginawa kay former Speaker Martin Romualdez. So, 'di ba? Kaya tayo mag-speculate na lang tayo kung anong pinag-usapan nila or hindi nga siguro nag-usap, nagkape lang sila mga kababayan. 'Di ba? Samantala mga kababayan, ito po ang sabi ng DOJ. DOJ sa Blue Ribbon Claims versus Romualdez, not enough yet to file cases. Mukhang tutulong-tulungan yung mga departamento ng ating pamahalaan, no, para protektahan itong si former Speaker Martin Romualdez. The Department of Justice, ayon po ito sa Daily Tribune, mga kababayan. The Department of Justice, okay, Prosecutor General Richard Padulyon said the recent shocking claims aired at the Senate where two witnesses allege transactions involving former House Speaker Martin Romualdez and the Diskaya couple are information that may be considered, but are not yet sufficient to support the filing of charges related to alleged flood control anomalies. Ayan na. Wala tayong magagawa nito. Diba? Kasi mismong mga otoridad, parang ayaw talaga nilang ipakita sa taong bayan si Romualdez, no? Parang ayaw talaga nilang ipakita yung pagmumuka ni Romualdez sa taong bayan. Ano kayang nangyari ngayon, no, kay Speaker Romualdez? Kumusta na kaya? Hashtag, nasaan si former Speaker? Diba? Siyempre mag-aalala ka rin, diba? Kasi sino pa, kung mabuti ba ang kalagayan o hindi? Kasi sino pa ang mananagot sa mga anomalyang ito kung, 'di ba? Kung lang naman, 'di ba? Kung alams na. Ay nako, grabe 'to
Hmm. Kayo mga kababayan, bakit nga ba ayaw talaga nilang sa bagay, obviously dapat hindi ko na tinatanong to sa inyo kasi alam ko rin naman ang isasagot ninyo, 'di ba? Hmm. Pero tanungin ko na rin kayo. Bakit ba ayaw talaga nilang ipaharap si former speaker, no? Sa mga investigasyon dito po sa flood control anomalies na ito, 'di ba? Anyway, ano po ang inyong opinion diyan? Just comment down below. Eto, bago po natin i-play yung video, no? Ito, panoorin muna natin itong si DILG Secretary John Vic Rimulya. Aba, nagbuhat ng sariling bangko mga kababayan. O eto, nagyabang na naman ng mga ang hinayops mga kababayan. Ito, pakinggan po natin to. Yung syndicate ang binubuwag. Tulad sa PNP, agad say na wala na ang syndicate ngayon. Natapos na yan. Binuwag na natin lahat. Wala na kidnapping syndicate. Wala na ng KFR. Wala na hold up. Wala na EJK. So, ninja cops, di ba? Wala na ninja cops. In that part, natapos ko na. Ngayon, So, natapos na daw yung part na yan mga kababayan. Teka lang. Nakakapagtaka naman po, no? Kasi nung panahon po ni former president, may kamay na bakal pa yun, ha? Malala po. Di ba? Malala po ang sagupaan. Ngayon, wala po tayong nakikitang kamay na bakal, pero nasusolve po nila ang problema. Hindi kaya ito ay drama lang? Nagtatanong lang po tayo. No, kasi kung iisipin mo logically, nung panahon po ni former president, may kamay na bakal, di ba? Talagang aktibo ang mga otoridad, di ba? Ngayon naman, walang kamay, hindi pa nga nasolve yun, ha? Mayroon pa rin pakunti-kunti mga kababayan. Ngayon, wala tayong nakikitang kamay na bakal. Pero nasolve po nila lahat ng problema. Wala nang kidnapping, di ba? Wala na raw holdapan. Totoo ba? Hindi. Kasi sa amin, sa probinsya kasi kami, hindi naman uso ang mga ganyan. Pero ewan ko lang, meron siguro din dito, hindi lang binabalita, no? Sa national news. Ewan ko lang sa inyo dyan, mga kababayan, kung talaga, patunayan nyo nga, or pasinungalingan nyo itong sinasabi ni John Vic Rimulya. Di ba? I think parang hindi naman totoo kasi may mga balita pa rin mga kababayan. Nagbubuhat po ng sariling bangko si DILG Secretary John Vic Rimulya. Ano kaya ang kanyang motibo? Tatakbo kasi kapag kapangulo, no? At handa na raw siya. Sabi nga, di ba? Handa na raw siyang ayusin ang Pilipinas or alam niya na ang gagawin, no? Sa Pilipinas. Sabi nga ng ating mga kababayan, ano naman ang gagawin mo? Di ba? Ang pinaka achievements lang naman ninyo, ay ang paghuli, no? Ang pagpapadala kay former President Duterte sa The Netherlands, sa The Hague, no? Sa ICC. Yan lang po ang achievements ninyo. Pero kung sabihin natin, ano ba? Kayo lang mga kababayan kasi baka may nakakalimutan ako, baka may hindi ako napanood, baka meron akong hindi nabasa. Paki-share naman po kung ano po ang achievements ni sino to? Rimulya, John Vic Rimulya. Diba? Ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? Just comment down below at eto, pasadahan po natin tong video. Sabi po dito mga kababayan, kapapasok lang Senate President na si Cayetano Marcoleta. Aba, sobrang kahiyan ito kay Soto at Lacson. Aba, eto Coach Oli, pasok. Ito po ang magiging topic natin for today. Presidente, binanggit sa Senado. Ito, maganda ito pangalawa. Next week, Senate President na si Cayetano. Di umano. Dahil meron pong malaking magaganap. Soon. Okay. Dahil talagang sobra ang kapalpakan at halatang halata na ng taong bayan. Grabe na yung pagtatakip ni Lacson. 4-5 senador lang.
ang bumaligtad. Tapos ang problema ng bansang Pilipinas. Antayin po natin yan. At meron akong good news mamaya, pag-usapan natin. Yan po ang mga pag-uusapan natin, mga ilan-ilan sa pag-uusapan natin. Ako po ay humihingi po ng inyong konting lambing. Konting lambing lang po. Sana po pagpasok pa lang. Importante ito ha. Kala nyo simple lang to pero malaki pong maitutulong nito sa atin. I-like po ninyo itong video na ito. Ito, pag-usapan natin dahil meron pong malaking magaganap. Soon. Okay? Dahil talagang sobra ang kapalpakan at halatang halata na ng taong bayan. Grabe na yung pagtatakip ni Lacson. Isa po ito. At meron akong good news mamaya. Pag-usapan natin. Inalisan niya kagad ng responsibility ang opisina ng presidente. Alam niya eh. Opo. Yusek Adrian nasabi, Opo eh. I will identify officials of government, sabi niya. Sinabi, Yusek Trigib. At saka si Yusek Bersamin, he was name-dropping the president. Sa mga tweet, inalisan niya kagad ng responsibility ang opisina ng presidente. Alam niya eh. Opo. Yusek Adrian, name-drop the name of the president. Yes. Ganun siya Yung Yusek Adrian, di umano, sabi ni Marcoleta, binanggit si Bongbong Marcos. The name of the president. Ganun pa. Alam niyo yung isang pelikula na ang ganda na nung tapos to si Lacson anticlimactic. Nandun na yung climax, binanggit na yung president. Sinong gusto mong imbestigahan yung katulong? Na nakatakip ang muka. Yung staff. Kung saan-saan dinadala ni Lacson. Itinuturo na yung presidente. Ba't hindi yun ang pagtuunan ng pansin? ganun siya kasigurado. Kinunclude niya. Pero bakit hanggang ngayon, hindi niya tinatawag yun? At nandun yung Trigib, nandun yung Bernardo, dapat nandun din yung Yung sinasabi ko, kung sino-sino yung pinipresenta ng mga testigo. Ano ba sinasabi niya? Sabi niya, doon sa kanyang opening statement, Opo. nung Monday. Monday, ito sinabi niya, let me emphasize one point. We always go where the evidence leads us. Ayan. Kung saan ang ebidensya, doon tayo, sabi ni Lacson. Ha? We do not target any particular person nor we have the intention to cover up for... Wala tayong tinatarget at wala din tayong pinoprotektahan. Sabi rin ni Pinky Lacson. anybody. Aliwas ito eh. Oo nga. Wherever the evidence leads us. Uy, nagsabi si Trigib. Nagsabi Adrian Bersamin. Ba't di mo sila patawagin? Ay, bakit ganito? Wala raw silang intensyon na panatan ng iba. O to cover up anybody. Ba't parang may kinocover ka rito? Di ba? Nagharap silang dalawa eh. Ayun nga. O pagkatapos, ang present niya, dalawang babae nakatakip ang mukha. Doon na tayo. So, tinuturo na po yung Office of the President. Yung presidente mismo, ayan na sinasabi na doon ka napunta sa staff, doon ka sa nakatakip ang mukha. Di ba? Kaya nga, disappointed ang taong bayan. Kaya nga po ang nababalitaan natin na ito ay nadidinig po natin sa ating bubuit. Nadidinig po natin. Ito hindi ko maano kung ito'y confirm, no? Pero pinag-uusapan na po. Pinag-uusapan na po na palitan ng Senate President. Malamang-lamang yan. Kung mapapalitan. Tatandaan po natin, manipis po ang difference ng majority at saka sa minority. Ilan lang ang bumaligtad galing sa majority, magiging Senate President yan. Si Cayetano. At pag naging Senate President yan si Cayetano, imposible na siyang may alam sa batas, hahayaan niya na si Lacson ang Blue Ribbon Chairman. Sablay talaga si I don't really think na mali si Lacson mag-imbestiga. I really don't think na sablay si Lacson mag-imbestiga. Mali po yung nagamit kong word. May pinagtatakpan. Di mo na talaga to si Lacson. Alam mong nililihis eh. Palayo tayo. Pag nababanggit na si Tambi, nababanggit na presidente, palayo. At disappointed na
di umano ang Senado sa ginagawa dito. Kita nyo ang tinatarget. Mamaya, papakita natin si Bong Revilla, si Cheese, Joel Villanueva, si Jinggoy. Nasa Senate. Kaya disappointed na po ang Senate. Yan po ang ating nadidinig. Ngayon, totoo man yung aking bubwit. Tama man yung aking bubwit. It's about time. Senate, manindigan naman kayo. Kasi nanindigan na taong bayan eh. Lumahok na sa rally. Nagsalita na si Amy Marcos. Andun na yung hinanakit ng taong bayan, ginawa na nila ang parte nila, ginawa na namin ang parte namin. Yung taong bayan, yung mga vloggers, nagsasalita na. Dalawa na lang ang kailangan natin. Yung sundalo. Nasa ngayon, parang hindi gagalaw unless talagang sigurado sila. Napakasigurista ng di umano nila. Ba't hindi naman sila gumagalaw eh? Di ba? Okay, hindi po tayo nagtatawag dito ng rebellion. Ang tinasabi natin dito, yung naaayon sa batas. Yung sundalo ni hindi man lang nila tingnan kung totoong yung sinasabi ni Amy na adik, dapat yan tinitingnan na nila eh. Nasa kapasidad pa ba yung presidente? Huwag na nating asahan, wala tayong aasahan doon. Pero Senado, it's about time kayo. Yung nasa majority, lumipat na kayo ng minority, nabababoy na yung blue ribbon. Hindi lang naman si Lacson ang nabababoy eh. Hindi lang naman si Tuta Soto nabababoy. Buong blue ribbon nabababoy. Mangilan-ngilan lang sa majority, lumipat sa minority. At maglagay kayo ng presidente, Senate President. Palitan nyo si Lacson, uusad ang investigasyon. Hindi tayo tatawag ng illegal. Ang tinatawag natin yung naaayon sa batas. At naaayon sa batas yan. So yan mga kabayan, no? Handa na ba ang lahat para palitan itong si Lacson at si Tota Soto? Ha? Diyan po sa pagiging Senate President at pagiging Blue Ribbon at Chairman. Nako. Kasi tingnan nyo pinagmamalaki pa po ni Soto na naging Senate President daw siya, no? Sa kalagitnaan ng malalaking issue na kinahaharap ng ating bansa. Kaya eto, sa kaloob-looban ko lang naman, kaya ka naging Senate President para pagtakpan mo yung mga mahalagang issue, yung mga malalaking issue sa ating bansa. Paras po kayo ni Senator Ping Lacson, no? Itinalaga kayo dyan para pagtakpan, no? Yung mga kalokohan ng mga taong gobyernong sangkot sa mga korupsyon. Yan ay base po dahil hindi po ninyo maipatawag, maimbestigahan man lang si Romualdez dyan po sa Blue Ribbon Committee or dyan sa Senado, di ba? Anyway, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po dito mga kabayan? Just comment down below. Ayan, maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.